Good day mga koy, it's your boy Joel's Motovlog, and for today's video, nandito na po ang bagong 2025 PCX 160 standard version. Tara mga koy, let's do this! So start tayo sa kanyang engine. Ito po ay 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, and ESP plus. Displacement is 157cc na may lakas na 11.8 kW at 8,500 RPM. Maximum torque 14.7 Nm at 6,500 RPM. Bore stroke 60.0 by 55.5 mm. Compression ratio is 12.0:1. Ito po ay PGM FI. Ang size ng kanyang gulong sa harap is 110 by 70 by 14 tubeless. At sa likod naman is 130 by 70 by 13. Ang kanyang fuel tank capacity is 8.1 liters na may fuel consumption 46.0 km per liters based on WMTC. Ayan mga idol, so start tayo sa kanyang front face. Ayan. So ano ba yung nabago sa PCX 160 ngayon? Itong ano niya, windshield niya mga idol. Ayan. So papansin nyo, straight line siyang ganyan. Tapos sa old model naman, sa nabago din ang kanyang daytime running light. Ayan mga idol. So pag ganyan na siya. At sa old naman, ito, yung daytime running light niya. Headlight na mga idol, ayan, nagbago din. Ayan. Sa luma naman, ito yung ano niya, headlight niya. Same pa din sa lumang PCX, yung fender niya sa harap. At sa disc naman niya, naka-hydraulic pa rin. Pero sa ano niya, piston caliper niya nagbago. Yung luma na PCX, pero premium ito. Naka-ABS. Pero yung piston caliper niya mga idol, luma. Din sa nagbago yung pairings niya mga idol. Ayan. Ito yung bago Ayan. Ito naman yung luma. Sa footrest niya, ayan. Aluminum na siya Ito yung bago. Ito naman yung luma. Isa din sa napansin ng lahat ang nagbago. Meron ng cover ang kanyang naked handle. Ayan. May emblem dito ng Honda. Ito naman yung luma. Naka naked handle. At sa kanyang digital meter panel, ayan. Pinabago din mga idol. Ito yung luma. Switch niya mga idol, yung standard version saka sa may ABS version na luma. Same pa din yung kanyang may high and low beam, kanyang busina, and left and right turning switch. And sa kabila naman, leading stop stem and hazard at yung kanyang electric start. Pero dun sa isang version na road sync, meron siyang control dito para sa kanyang digital panel. Meron ng pasig yun mga idol. Ito rin, may nagbago dito sa kanyang fuel tank cover. Luma. Sa upuan, wala naman nagbago mga idol. Same pa din ng ng texture ng upuan dun sa luma. Sa kanyang taillight naman, same pa din mga idol sa luma sa kayong bago. Kayang fender. Same pa din. Sa kanyang CVT, same pa din. Saka sa kanyang air filter, same pa din mga idol. At may dagdag ko din mga idol, yung suspension niya, same po dun sa may ABS na luma. Pero dun sa road sync na version, meron siyang baso dito. Wala naman na bago dito mga idol, same pa din. Sa kanyang muffler.
So sa kanyang seat height naman, ito po ay 764mm na may curb weight na 132 kg. Ground clearance is 134mm and wheelbase is 1,313mm. Ayan mga idol. So pinagkumpara ko yung comfort nung dalawang bago at lumang PCX. Mas comfortable itong sakyan itong bago. Ayan, napakagwapo mga idol. Kaso wala tayong pambili. Kano nga ba ang PCX 160 2025 standard version? Ito po ay 139,430. Sa kanyang down payment mga idol is 13,500 with LTO registration. For monthly, for 12 months is 13,769. 18 months, 10,271. 24 months, 8,522. 30 months, 7,472. And 36 months, 6,886. May repeat po siyang 200. Sa ngayon mga idol, dalawa lang po yung stock nila. Sa mga gusto mag-avail, punta lang sa Honda Flagship Jansan. At shoutout nga pala kay The Coffee Toy. Ayan, and that's it mga koy. Salamat po sa panonood. It's your boy Joel's Motovlog. Peace and love. Goodbye.